Nahihiya pa. Pero for the meantime, mag-chat tayo, no? Ano tayo, ang chat natin, no to, ano yun, peace talk. So, no to peace talk, ano, tsaka no to ICC. Paliwanag lang natin bakit. Actually, gusto natin ng kapayapaan. Ang problema, yung kausap natin, sabi nga ni Sara Duterte, demonyo. Bakit? May mga rason bakit nasabi ni Bibi Sara yung demonyo. Kasi kung papasinin natin, nung nakaraang si Pangulong Duterte, nung naupo siya, bagong upo, di ba? Niyakap niya to, lahat niyakap niya. In fact, pinaupo pa sa pwesto yung tatlong malalaking ahensya. Yung ahensya ng DSWD, Labor, at saka DNI yata, parang gano'n, no? DAR, ayun, DAR. So, ibig sabihin, hindi naman sarado dun sa paniniwala na magkaroon ng open at ilabas natin kasi may democratic space nung panahon ni PRRD, no? So nung nakita niya, sige, in fact yung mga tumulong talaga hindi nga pinaupo eh. Maraming tumulong, 'di ba? Ang lakaran, 'di ba? Pagka tumulong ka sa election, yung payback period, upo ka sa pwesto. Pero ang ginawa ni PRRD dahil siya yung presidente during the time, pinaupo niya yung inaakala natin, tingin natin hindi gagawa ng matino. Pero sige, for the benefit of the doubt, sige, maggobyerno kayo. Kasi sa mga nakarang mga presidente, governance yung pinapanawagan nila, no? Panawagan nila na kurap ang gobyerno. Sige, kayo maggobyerno. Nakita natin for ilang buwan naggobyerno sila. Pero may mga dayang ginawa dun sa gobyernong ginawa nila. Kaya siguro hindi na pinahintulutan ni PRRD. Dahil halimbawa yung natatandaan natin na kinubkob yung pandi. Nakaupo sila sa sa gobyerno during the time. Pero sinasamantala pa rin nila yung gobyerno. Ganon sila kaganid sa posisyon at sa pwesto. Ginagamit lang nila yung pamahalaan para nila yung layunin. Kasi kung papansinin natin mula sa Pangulong Marcos na senior at mula ngayon kahit dito sa Pangulong Marcos Jr., wala naman silang gobyernong ginusto, di ba? Ngayon lang medyo nakikipagbati sila dahil merong quote-unquote peace talk. Pero totoo, ang gusto lang talaga nilang itayo ay gobyerno ng komunista. Wala namang problema po doon sa gobyerno ng komunista for the simple reason na meron silang hawak na armas. Yun ang ayaw natin. Ano po? Dahil yung mga paniniwala naman, yung mga ideolohiyan, pwede naman pag-usapan yan eh. Di ba? Pero hindi natin kayang lunukin at tanggapin na hahawak ka ng armas sa kabila ng nakikipag-usap ka sa gobyerno. Yun yung ayaw natin. So, siguro kaya sinasabi ni BP Sara na ayaw niya nang makipag-peace talk dahil may mga nangyari na before. Yun yung aking personal na pananaw, po. So, baka may mga gusto pang maglahad ng kanilang mga saloobin. Yung kanina, maganda yung sinabi ni Sir, yung sa vloggers. So, sana, para magtuloy-tuloy yung programa natin, baka pwedeng may mga kasama tayong maglabas din ng kanilang mga saloobin. Po. No to peace talk! Ate ka din. Magandang hapon po sa lahat. Magpapakilala muna. Ako po si Manityo. Waray po ako, Waray. Dati po akong OCW. Parang short lang. Para sa akin. Sanay po ako sa ganito. Nung kay Kontemplasyon, nandun ako sa Makati. Naglibing kami kay Kontemplasyon. Kasama-sama namin yung mga salot sa bayan. Si Satoru Campo nandoon at saka yung mga auditories niya, ang mga liblining. Yun ang buhay ko. Nung People's Power to, nandoon din ako sa EDSA. Isa ako nakumpisa doon ng unang araw hanggang Huwebes ng araw. Ang absent ko lang doon, Biyernes ng araw. Biyernes ng gabi.
Then the following afternoon, nakita ko si FBR na pupunta raw, napakinggan ko sa news. So nandun ako, nung kasagsagan ng ito, nung manunumpa na si Gloria sa EDSA. Yung buong buhay ko, talaga ano ko sa ganitong ano ito. Kahit isa lang ako, marami akong anak, marami akong kamag-anak dito, hindi ko inimbitahan sila. Solo flight ako dito pag nagano ito. Ang inaano ko lang mga kasamahan, mga kaka-DDS, nandito po tayo dahil tayo may purpose. Ang purpose natin dahil ang gobyerno natin ngayon talagang salaula na. Isang minister ay isang imboy sa China na smuggler. Lahat tayo pa naniniwala na smuggler. Nasaan ito? Si General Pauladi mismo. Sinabi yan sa Isiminay. Posible. Siya na si Ma. Ang karamihan ipapaano ko sa inyo, may mga vlogger dito. Andyan si Parak TV ngayon ko lang nakilala sa personal. Master. Si Bigstak, matagal ko na yan na nito. At saka si Busdan. Kung wala si Busdan, hindi tayo marami ngayon. Salamat sa mga vlogger at saka si Isiminay. So ang ano ko lang sa inyo, pamilyar ako sa revelasyon ni Mrs. Perlady Maharlika. Karamihan siguro sa atin dito nagmumonitor kay mga revelasyon ni Maharlika. Ang sinasabi ni Maharlika, 1 month before o 2 months before, may puting ahas sa Malacanang. Nangyayari yun. Nangyayari yan sa lahat. Yung kay Dilima, yung kay Digong, yung kay Sara na pababagsakin, sinasabi niya yan. So kung hindi tayo magkakaisa, talagang ako wala na dahil good na ako. 68 years old na ako. Marami pa dito nakikita ko mas bata sa akin. Andyan mga babae. Salamat. Kung hindi natin umpisan, sinasabi yan ni Maharlika, kung hindi natin umpisan, kailan pa? Pag tayo lang at saka mga politician, wala yun. Mas matibay kung mayroon tayong kakampi mga retired military. Retired military o kaya mga PMAer. Mas matibay ang grupo natin. Basta, ang gagawin lang natin, peaceful. Peaceful. Bantayan natin yung mga kasama-sama natin dyan. Baka naman may mga espiya. Kanina may nakikita ko dito. Siguro Malacanang yun. Mayroon ako isa dyan nakikita dyan sa pintuan. Ako na yung interview, hindi pa naman ako kilala niya. So ganito lang. Huwag tayo magsawa. Kung may panawagan yung mga vlogger natin, andyan yung mga vlogger natin, si Master TV, si Mr. Parak TV, kay Bistak, kay Mr. Chan, Brother Traveler, si Mr. Badong Aratiles, may panawagan yan sila, magkaisa, at saka yung iba pang vlogger. Mayroon dito kanina, gusto ako interviewin, ayaw ko saan dito. Yung isa lang ako. So, kung hindi tayo magkaisa, wala. Kasi, nandito na ako 1978. I came from Tacloban. After graduation, dito na ako. Nakikita ko ng buhay-buhay dito. Hindi pa ito nangyari na ganito, na ang korupsyon, ang revelasyon ni Maharlika, Perlady Maharlika, sinasabi niya, ang first lady natin, si Lisa Smack, durugista, smuggler. Pero wala nangyari. Yung mga kongresista natin, yung kaya lang nila imbestigahan, wala nag-iimbestiga. So sino mag-umpisa? Tayo po yun. Tayo. Pag tayo lang, hindi ito mag-i-improve, hindi ito magiging success. Kailangan natin manawagan sa mga retired military na samahan nila natin minsan. At saka itong mga vlogger o kaya mainstream media. Estimahin naman, yung mga kakampi natin, yung pang gusto nila tanggalin. Iniisa-isa.
sinabi na kanina ng mga nito, nagsalita, yung huli ay yung Chacha. Nako, pag inano ni Tambaloslos, kung si Tambaloslos may plano, puro yung sa kanya, personal ambition. Parehas kami ni Waray. Parehas kami Waray ni Tambaloslos, pero kung nandito yon, mawawalang galang ko sa kanya. Mumurahin ko siya. Wala pa akong inatrasan kahit sa nung nagtatrabaho pa ako, kahit puti. Pag may mga agreement sa trabaho, haharap po ako. Kagaya nito, matanda na ako. Good na, sinasabi ko good na ako. Ang inaano ko lang, yung mga apo ko, yung mga anak, mga kamag-anak, lalong malulugno. So, wag po tayo magsawa sa susunod kung anong panawagan, kung saan man yan, basta dito lang ako sa Maynila, NCR, nasa Sampaloc lang ako nakatira. Palagi akong umaatin. Nandito akong December 4. Kahit mga 10 lang siguro kami. Hindi, nandoon ako doon sa tapat lang. Hindi ko na isasabi yung vlogger. Tulsok lang sinasabi niya. Tulsok. Hindi na ano niya, yung purpose natin, maging successful tayo panawagan. Dapat, sa mga vlogger naman, hindi lang tuslok ng tuslok, like or share or subscribe. Dapat ho, kagaya nandito, lahat ng vlogger, salamat po, yung nandun na bata kanina. Gusto ko interviewin. Salamat. So, yun lang mga kasama. Bago ko po magsalita, mayroon lang ako parang kasi sanay ako sa ganito. So, may sisigaw lang ako ng Duterte, sabay-sabay tayo ha. Duterte! 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 Salamat po! Maraming salamat, Kuya Manny. Ano po? Duterte! 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 Pahabol! O yung mga vlogger, open the book! Open the book! Open the book! Salamat! Tinatawagan natin yung ibang mga vlogger na mag-voice out na dito. Kasi marami kayong followers. Sana makita kayo sa personal dito. So, tinatawagan natin mga vlogger yan. Yung maraming followers. Baka pwedeng marinig naman yung boses nyo. Opo?